Ayun. So, good evening guys. Ngayon po ay Tuesday, January 20, 2026. Ayan, laglagan na. Yung mga alaga natin, ang dami na laglag ngayon ah. So, sino ba yung mga humila? Sina BPI, nag-drop ng mga 3%, BDO 2%, Ali, -4%, tapos si Bloomberry, -5%. So, majority ng mga blue chips, laglag. Ayan, so takbuhan. Pero yung foreigner sumasalo. So, meron siyang 303.42 million na net foreign buy. Pero talagang overbought yung index kaya nagpo-pullback muna. So nag-close tayo 6,352.86, drop na tayo ng 1.32%. O pwede rin takot yung market kasi 'di ba dalawa yung threat ni Donald Trump yung takeover niya sa Greenland kasi magkakaroon na naman ng tariffs ayan. So usapang tariffs na naman sa Europe at saka yung mga military operations niya, 'di ba? Napapalibutan daw yung yung Iran. Ayan. So giyera na naman ba yung aasahan natin sa kanya. Ayan. So siguro 'yon kasama 'yon sa mga negative sentiment ng market. Kaya bukas makagalawang minahan na naman tayo. So mining lang yata yung nagberde sa index natin and the majority is laglagan na naman. Ayan. So yun na naman yung may regional tensions na naman tayo. Okay? So global market pati si US market ngayon kahapon wala sila 'di ba kasi holiday Martin Luther King yata day nila holiday kahapon. Tapos yung futures nila malalakas yung drop. Ayan, so halos lahat din sa bandang Asia at saka Europe laglagan din. So pati crypto natin laglag din. So nakita ko lang talaga na umakyat yung mga metal prices. Ayan. So abangan ulit natin yung mga nagbagsakan din sina PX kanina umaga, di ba? So baka magbalikan ulit sila bukas. Okay? So ito yung ating nilagay sa trending stock. So CPG yung nanguna sa listahan ko. Ito yung, may mga berde pero karamihan is mga penny stocks. Wala dito eh. Mamaya silipin natin. So si CPG nag-up ng 4.29%. So meron siyang 918K net foreign sell. Tapos si PRIT, ayan, nag-breakout. Malit nga lang yung volume pero breakout siya 5.22% up. And then meron siyang 752K net foreign buy. Tapos si Double Dragon is nag-up din siya ng 2.91%. Si PRIT, ang balita, siyempre kay Mr. Enrique Rason. And then to si Double Dragon, meron siyang parang bago ino-open o plano niya na magkaroon ng building sa US yata yun eh. So mamaya, alam ko na repost ko siya, silipin natin. So negative 1.35 million net foreign sale. Tapos APX, ito nag-up siya. Pa-breakout pa siguro bukas. Nag-up siya ng 1.97% and meron siyang, alam ba to? 17.88 million net foreign buy. Tapos si Oldie, nag-drop na si Oldie at saka si Home. Si Oldie lang kinuha ko. So negative 8.47% drop. And then si Bloomberry nga po, nag-drop na naman siya ng 5.45%. Himala si Plus natin. Hindi siya bumagsak. So meron siyang 4.22 million net foreign sell. Okay, mukhang takbuhan na naman dito sa market natin. Okay, so disclaimer pa rin sa mga bago sa channel natin, as usual, yung ating review is for education purposes lamang po yan. So wag mong gagamitin to as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks. Meron po kasing risk na involved sa market. Due diligence na lang po ako ng stocks yung gusto mong bilhin. And then follow po ako dito sa ating Palawi Trader na YouTube channel as usual para updated ka sa reviews natin. Subscribe ka lang or kung gusto mo join ka dito sa trading community natin. So yung mga nakasubscribe, maraming salamat po. Pababa na naman yung view natin. Company reviews, ayan. So mga sample trades, double check mo na lang yung mga nag-aaral na kagaya natin. Basic indicators, technical analysis, fundamentals, yung mga risk management, and basic learnings, PSE, stock market studies. Sa crypto, follow mo na lang po ako dito sa ating Palawi Trader crypto ko to. So meron tayong isang upload. Ayan, mula nagkaroon tayo ng upload dito. Si 2bit. Ayan. Tapos may partnership siya dito kay La Liga. Ayan. So yan yung isang na-review natin. Okay. And then sa social media, follow mo na lang po ako dito sa ating Facebook account na Palawi Trader. But may nagkakapehan doon sa dagat. Ayan. Check mo lang po yung mga posts natin. And then dito sa Facebook page. Ito yung post natin kahapon.
Tapos sa Bodega Peak, yung mga articles natin sa local market, Twitter, ayan. So tingnan natin yung meron tayong summary dito, ayan. So net foreign buy naman yung market natin, ayan. Eh di lalo na kung net foreign sell to, no. So 303.41 million net foreign buy naman siya. So ang Naberde lang mining 0.33 at saka si services 0.73%. So tinamaan na naman si property negative 2.68%. Lagi mahina si ano, properties. Tapos si finance, nag-drop din siya ng 1.73%. So, yun nga, pakiramdam natin. Mukhang minahan na naman yung galawan na yan. So, ito nga, gold hits 4,700 for the first time. Silver up by 6.6%. Ayan. So, yun na lang. Abangan natin na bukas. So, yung pinaka-closing natin, ito yung mga winners pero malit lang. ICT 1.6%, GGS 1.16%, tapos yung Metrobank 0.91%. So sa loser si Ali minus 4.88%, ASN minus 3.9%, properties ang tinamaan, SMPH minus 3.8%. Okay. So top up na naman tayo sa mga alaga natin yan. Puro laglagan na naman to. Daming laglag ng mga blue chips na stocks. So Double Dragon, ito po yung pinakabalita natin sa kanya. Hotel 101 Global is developing the future largest hotel in Melbourne, Australia by room count. So meron siyang 766 room. Ayan. So abangan din natin ito bukas si Double Dragon. Dito daw tatay yung, yung bagong building niya. Tapos ayan, may deal siya sa, marami yan 766 room, Hotel 101 in Melbourne. Tapos Felix Mining said operation at East Pakdal were disrupted. Ito siguro yung bakit siya nag-drop, no? After structural support failure at the mill plants, secondary and tertiary crushing system. So nag-shutdown sila. Nung umaga, namula yung mga ano. Si PX yan, no? Nauna. PXP, naku. Huwag sana mag-close the gap si PXP. Medyo mataas din yan. 80 minus 3.5%. So marami pala nag-drop sa mining stocks natin. Pero nung ano to, first half, kasi si APX, nakabawi siya, di ba? Nag-up pa nga siya ng halos 2%. MRC to issue 315 million private placement shares at 1 peso per share. Magkano ba ngayon si MRC? ASEN, Commission 60 megawatt, Pangasinan Solar Reinforcing RE Leadership. Mainit ngayon si pa rin. Si pa rin, di ba? Libiste, no? Mr. Leandro Libiste, no? ICTSI, Advance 800 million South Luzon Container Terminal expansion, and then Jollibee expanded coffee, tea, and Chinese cuisine formats globally. Okay? So, yan yung mga balita natin. Meron pa. Progress in ICT facility, ano yun? Felix Mining, FGen. PXP, positive read-through for Malampaya East 1 gas discovery. ICTSI is advancing its 800 million South Luzon. Yan, yan. Share buyback, OPM, AGI, MEG, BRN at saka si Fruit. Ayan, si ASEN sa Pangasinan. Philippine Airlines has taken directly of its first Airbus A350 to 1,000. And then, PX, Pakdal, yun pa rin. ICT, Jollibee, ano yung mga balita. ASEN, okay, yan pa rin yun. Opens first Pangasinan solar project with 60 megawatt facility. Okay, so tingnan natin kung metal products nga yung yung gagalaw na naman bukas most likely, or mga penny stocks kasi yung global market meron siyang negative sentiment na naman. Okay? So patalastas po ulit yung mga gusto ng guide sa trading sa Philippine markets. Sali lang po kayo dito sa Patreon channel. So check na po yung mga nakasulat diyan. Okay, so punta tayo dito sa index. So nauntog na. Yun yung pinaka-untog talaga natin. 6.5 yung pinaka-resistance and naghahanap ng support si index. So pinakamalapit na support natin sa kanya, yung siguro medyo malakas siya, is around 6,200. So malamang yan yun.
yung inantay natin na okay lang kung pullback and then after few days mag-recover din tayo dito sa 6,200 kasi meron pa rin naman, 'di ba? 303 million net foreign buy. Ayan. So medyo bumabalik ko na yung MACD formation tapos yung RSI natin, tingnan natin kung magre-retest malapit sa RSI 50 level naman. Ayan. So ang dami laglag sa mga sa mga blue chips, 'di ba? Ayan. So BPI, yan yung mga nakita natin kanina. SM, nag-drop din pala siya. Negative 3%. Okay? So tingnan natin yung mga movers. Karamihan sa kanila, mga penny stocks. Ayan. So walang volume pero tataas ng galawan. So PRIT yung nanguna dito. So meron siyang clear sign. No? Kaya sinama ko dito sa trending stocks. So, laki niya. No? Pag fill the gap tayo, 5.22%. Tingnan natin sa Fibonacci. CPG, mukhang mag-breakout ulit, 4.29%. Tapos si CTS, ngayon lang natin nabasa ulit to 3.9%. Okay, tapos yung iba, Double Dragon nga. So tingnan natin yan bukas. 4.38 million. Green, yun buti pa si Green. Buhay pala si Green, no? 2.79%, nakalimutan natin. Tsaka si GMA, papunta na sa 7. So nasa halos 6 pesos na 2.25%. APX, 1.97 nga, pa-breakout. And then the rest, no? So GGS pala, 1.16%. Okay, so yun po yung mga movers. Yung mga decliners naman, si Aldi nung una. Ayan, so magre-retest yata sa MA 100. Tapos si Home, minus 7.59. So halos para sila, si Bloom. Pero bakit si Bloom nag-drop, no? Negative 5.45%. PXP, fill the gap nga si PXP natin, okay. 4.81% drop. Tapos si Ali, 4.68. Tapos si Wilcon, akala ko bi-breakout to eh. Nagtago din, negative 4.27%. Daming laglag ACEN, negative 3.92 drop. SMPH nga, minus 3.8. Sino pa? Monde, minus 3.12. Hinatak tayo. PNB, minus 3.07%. Okay, dami. Daming laglag ngayon. Bear market yung galawan natin. Okay? So ito yung pinaka-summary ng galawan sa PSE. So dito tayo sa US. Ayan, laki ng drop. So hopefully hindi tayo hatakin nito. Nasdaq Futures, negative 1.9. S&P Futures, negative 1.58. Dow Futures, negative 1.47%. So mapula yung galawan. Tapos sa Europe mapula. And then majority ng Asia markets mapula. Yan na yun. Yung tariffs na naman ni Donald Trump saka yung sa Iran. Ayan, kasi nag-success siya sa Venezuela, di ba? Sa malakas yung loob ngayon ni Donald Trump. Okay, so crypto naman natin. Laglag yung mga alaga natin ulit. Bitcoin, 91K. Ethereum, 3.1K. Ayan, 2-3% yung drop. PNB, 914. XRP, 1.9. Si Sol, 129 na lang ulit. Lalaki ng mga drop. Dodge, ayun 0.13 ulit si Dodge. Okay, laglag. So opportunity doon sa mga nakapag-swing trade na sa 95K kay Bitcoin natin. Okay, so balik tayo dito and quick review sa trending stocks. So unahin nga po natin si PG. So ito lang yung mga nakita ko na gumalaw na merong volume for today's trading natin. Ang ganda rin ng galaw ni CPG. Ano ba to? Third quarter earnings up siya ng 26%. Ano ba itsura na ito? Okay, nagbe-breakout si CPG. Okay. So most likely on the way din nga siya para mag-retest dito sa 0.81. Hopefully hindi ma-on siya kagaya ng mga blue chips natin. Ayan. So uptrend na uptrend yung kanyang pinaka-main na trend. Nakabalik siya nung December 11 pa. Pero ngayon lang natin nakikita na nabubuhay siya ulit kasi meron siya mga volume dito. May mga volume siya dito. Nagkakaroon ng volume CPG. So ngayon 9.21 million yung niya yung traded value. Ayan. So nasa bull side yung ito yung mga hindi natin napapansin na galawan. So 0.73 yung closing.
Up siya ng 4.29% pero net foreign sell ng 918K. Ayan. So maganda yung galaw ni CPG kumpara sa mga alaga nating blue chips. At least to, ayan, survive niya yung drop natin na 1.32%. Okay? So high chance magre-test ulit dito sa 0.81. Next, si Preet kasi mga usapang bilyar stocks tayo. Rather, sorry. Si kay Enrique Rason ba to o kay Bilyar? Kay Bilyar to, no? Okay, kay Bilyar din. Gawa ng umakyat si na Olhom at saka si Oldie. O ako ba naliligaw? Kay Rason ba to? Naliligaw na ako kay Rason. So anyway, maganda yung galaw niya. Regardless, maganda yung galaw niya kasi nag-breakout sa MA100. Malit lang yung volume niya. Okay. Pero maganda lahat ng niya, overbought na nga pala. 77 yung RSI and then breakout yung price action. Maganda dito, baka kung susundan niya yung reverse Fibonacci natin, ang 50 level niya is nandito. Ayan, so papasukin ng mga traders natin. Okay, pero masyado ba mataas? Okay, next na natin yan, target. Pero ito muna, breakout muna tayo dito sa 1.3. Ayan, so hindi napapansin to eh. So nag-close siya ng 1.21%. So uptrend na ulit yung galawan niya. Maliit lang yung candles pero malakas yan. Pag nag-fill the gap to, malaki to. Hindi pa naman operational to, di ba? Ayan, so 28% yung gap niya. So nag-close 5.22% and 752K net foreign buy. Okay? So wala tayong balita diyan kung ano meron. Tapos si Double Dragon, ito lang yung hotel niya, di ba? So namamayagpag na yung property niya sa ibang bansa. Mas maganda kasi doon, di ba? US dollar, di ba? Yung kitaan niya doon. So gusto niya mag-breakout. Tignan natin kung maabot siya ulit dito sa range natin na to. May trading range siya dito na sideways. Ayan. So tingnan natin kung aabot siya ng 10 pesos for the coming few days. 10.5 no. Pinaka-resistance niya as of now kasi meron siyang good news. So maganda rin yung galaw ng RSI, nabuhay ulit siya, nag-RSI 50 pero medyo may na pa yung MACD formation. So ito lang kasi yung isa sa maganda yung galawan for today. So nag-close siya 9.55, 2.91% up and 1.35 million net foreign sell. Okay? So yung may kwento ang gumagalaw kapag mahina yung market. And then tomorrow, tignan natin, silip muna tayo sa minerals. Mukhang ito yung gagalaw bukas. Ayan. So nag-up siya kanina ng 1.36%. Kaya malakas yung natin, hula analysis na baka na naman nasa mining stocks na naman tayo. Lalo na mayroong mga impending na gera-gera na naman tayo na nababasa at naririnig. Okay, so RSI 73, makonti-konti yung galaw pero pag nag-breakout to, diretso to si APX natin. Ayan, so nasa peak na yata o lampas na ulit. Okay, nasa resistance area pero pag nag-breakout yan, ganda no? Parabolic yung niya, yung trend. Ang laki ng trend ni APX. Ito packet yung channel direction niya. Yan. Okay? So very good. Ascending wedge yung trend natin sa kanya. Saan kaya ito magre-resist balang araw? So kung sakali mag-breakout lang siya, mukhang pwede yung extended Fibonacci ulit natin. Balik natin siya. Ayun oh. So mukhang matindi yung laban na ito pag na-breakout to sa 14.5 oh. Diba? Okay? Hopefully umabot dyan. Kasi malakas yung mga mining stocks. So nag-close 14.52. Ayan may volume siya. 17.88 million net foreign buy. Next, ito naman, profit taking si Oldie. Binawian naman. Okay. Ano ba yan? So, trap ba to? O ano ba nangyari kay Saglit lang. Naalala ko yung ganyang galawan kay Shell eh. Si Shell, malakas pa rin si Shell PH natin. Balik tayo kay Oldie. Ayun ganda yung galaw niya. Okay, so anyway, nag-resist siya. So, yan na lang lalagay natin na resistance. Nilalagay ko yata sa 0.08 eh, from the past few days. And then, ang pinaka-support natin is MA20, malapit, rather MA100. So, ito yung pinaka-range
pinaka-range natin sa kanya. Okay, so tignan natin for the coming few days pullback muna. RSI 68 pero yung MACD niya bullish. Ayan. Okay, hopefully mag-bounce lang siya kapag close niya tong malaking candle na to. So nag-close siya 0.054, negative 8.47% and 400k net foreign sell. And then lastly, bakit tinamaan si Bloom? Ayan. So bukod sa mahina yung funda niya, bakit binubuhusan ngayon to, no? Kala natin nakalampas na sa sa support. Pabalik na naman si Bloom. Eh, nauntog siya dito sa malapit sa RSI 50. Nag-bearish tuloy yung overall picture niya ulit. Ayan. So below RSI 50. And then hopefully hindi siya mabasag dito sa 2.5. So nag-close sa 2.6. Lumalabas resistance na yung MA 100, no. So negative 5.45% drop and 4.22 million net foreign sell. Okay, so nasa bad side na naman tayo ng market after ng rally natin since November o January, pinaka-spike ng index natin na nahuhulog na naman siya dahil doon sa upcoming na gera or rather negative news sa Iran at saka sa Greenland. So alam ko yung pinaka-negative catalyst ng global markets. Okay po, so bantayin natin yung mga balita. As usual, bago tayo mag-close, please don't forget to subscribe dito sa ating channel. Join ka sa group guys kung gusto mo ng guide. Crypto ko to, follow mo na lang. Facebook account, Facebook page, Bodega Peak, Twitter, and Patreon. So kung gusto ng guide, sali lang po kayo dito. Okay? So yun lang, maraming salamat. Kita ulit tayo bukas.